Welcome to Bicol. Ang Bicol Region ay matatagpuan sa pinakatimog silangang bahagi ng Luzon. Kilala sa kanilang mayamang kultura, masasarap na pagkain, at mga tanawin na talaga namang kahanga-hanga. Kilala rin ito dahil sa world-class tourist spot, ang Mayon Volcano, na tinaguriang The Perfect Cone. At sa video na ito, tara't samahan niyo ako i-explore ang probinsya ng Albay. In Jesus' name, Amen. Good morning guys! Ako nga pala si Bean. And this is my wife. Hello guys, it's me, Mai. And today is September 22, 2:57 AM. And nandito kami sa NAIA Terminal 3. And pupunta kami sa Bicol. And samahan nyo kami sa aming adventure. Tara, let's go! Let's go. Touchdown Bicol, yun sa wakas. It's 5:41 AM. Check muna namin yung nirent namin na motorcycle for 5 days. Mi-meet up na namin. Dito nga ay nag-contract signing muna ako para sa nirent kong motor. At isang mabilisang physical check for both of our security. At ayun, all good, makinis naman and ready for adventure na. Okay guys, magra-ride na kami. At nakapag-settle na kami ng mga gamit namin. And ang una naming pupuntahan ay Kamalig Bypass. So, yun ang una namin i-check. Sunod, magse-7-Eleven kami. Okay, let's go! Sobrang smooth nito. And salamat sa Diyos. Walang ulan dito ngayon. Mukhang maganda yung panahon. Pumabor sa atin. Binigyan tayo ni Lord ng magandang start dito sa Bicol. Yun ang buong akala ko. Pero iba pala ang bubungad sa unang pagtapak namin ng Bicol. Ng Super Typhoon Nando. Super Typhoon Nando. Sa Super Bagyong Nando. Typhoon Nando mula Super Typhoon Nando. Si Bagyong Nando, na kilala ring Super Typhoon Ragasa, ay isang malakas na bagyo na tumama sa Hilagang Luzon ngayong araw, September 22, at nagdulot ito ng malawakang pinsala sa Cagayan at iba pang bahagi ng rehiyon. Ayon sa Pag-asa, nakataas sa signal number 1 ang Albay. Guys, naabutan na talaga kami ng malakas na ulan. Talagang bumuhos na siya. Akala ko di magiging rainy day ngayon kasi yung mata ng bagyo is papunta ng Northern Luzon. So babagsak siya sa Ilocos, papuntang Batanes, dun banda sa mga Cagayan. Pero pati dito pala affected siya. Siguro nga dahil super typhoon siya. So kaya ganun. Pero nandito na tayo kaya laban na. Makapakin na natin to para makapunta na tayo ng Kamalig Bypass.
Di ba natin makita si Mayo ngayon, okay lang. Then, meron pa naman tayo ibang araw para makita na. Mahalaga mapuntahan natin yung lugar na pupuntahan natin. Yun, nandito na tayo sa Kamalig Bypass Road. Let's go! Hindi nga lang kita si Mayon pero eto na yon. Actually 4 months ago, ini-story ko lang to eh, na sana makita ko to ng personal. Ngayon, nakita ko siya pero wala pa si Mayon, pero it's all good. Kasi nakarating na ako dito eh. May iba pa na mga araw para makita siya eh. So, i-appreciate ko na lang yung lugar kahit wala pa tumalon. Eh no, nakatago oh. And, ayun oh, ayun na yung accommodation namin oh. Onju Hotel. So, magpapahinga muna kami dyan. Since, muulan eh. Mamaya-maya pag maganda rin panahon, dun kami mamamasyal. Okay, kung tayo taon hotel. Let's go! Onju Hotel. Ayun! Pagkalapit-lapit niya lang pala sa Kamalig Bypass. So mag-inquire lang tayo kasi walk-in lang kami dito eh. Hindi na ako nakapag-book ahead of time. Pero sa tingin ko, hindi naman to fully book sa mga ganitong panahon. Baka for sure, onti lang yung mga visitor dito. So park lang natin. Saan ba pwede mag-park dito? Doon na lang siguro. Or ako dito. Park at your own risk. Okay. Baba, mami. Mama ko mag-inquire. Good morning, miss. Wala, miss. Walk-in lang. May, how much yung sa couple room ninyo? Ito po sir. Mga miss namin. Okay. Teka lang, check lang natin. Nipa Hut 1-2. Couple room 2-5. Ilang hours na day? Teka lang. With breakfast Breakfast and full access. Miss, 24 hours na to? Yes po sir. Pag Pero po yung check-out niyo po sir niyan is 12 noon po. 12 noon tomorrow. Yes po. Okay. Pero if mag-in na po kayo ngayon, tomorrow, ganitong oras din po. Okay. Ganun. Pwede po ma-check tong Nipa Hut. So guys, andito na kami sa Onju Hotel ngayon. Kita nyo naman basa kami. Ang lakas ng ulan. So eto siya. Yan. Ayun o. Ayun yung may volcano. Sobrang nababalot ng ulap. Pero maganda tong lugar na to. Eto yung swimming pool. So pag maganda na yung panahon, hopefully makaligo kami dito. Yan, kaya natin malapitan. Yan o. Nice, pag maganda yung panahon, talaga namang napaka-instagrammable nito dito. Tapos may background ka ng Mayon. And ang nga pala napili naming pag-scan is yung Nipa Hut nila. So couple room sana yun. Kasi yung rates nila nagbago eh. Halos lahat ng mahal, syempre nakilala na kasi sila. So kumbaga syempre yung rates nun tataas din. Pero all good. Yung Nipa Hut kasi ngayon guys, nasa 1.3. And before, nung yung mga nakita ko sa mga post kasi nasa mga ano lang siya, 900.
And yung couple room nasa 1.3, ngayon nasa 2.5 na. So tumigil na naman yung ulan. Sana mawala yung ulap dun, oh. So dito kami. Ito yung nipahat nila. Ayan. Okay naman siya. May foam, tapos may ilaw, may electric fan. Okay na for 1 day night stay. So mag-vis lang kami. Tapos kakain ng breakfast. And so guys, nandito na kami sa parang sa kantin nila. And meron silang complimentary breakfast pag nag-avail ka ng mga rooms nila. So ito yung mga pagkain. So fried rice, egg, and lumpia. So kain na kami ng breakfast ni Mrs. And yan yung ambience. Yan, may parang live band. Tapos palayan. Ito napakalamig dito, presko. So masarap kumain. So, kakain muna kami. Good afternoon guys, it's 12:45 PM and kagigising lang din namin ng asawa ko. So natulog muna kami dahil ang lakas ng ulan dito. So nasira yung itinerary namin, totoo lang, dahil kalahati na ng araw hindi pa kami nakapunta sa mga lugar na pupuntahan namin. Pero what can you do? Deal with it, diba? Yun ang pinaka the best attitude na gagawin mo dyan. Hindi yung masisira yung mood mo, bad vibes. Dapat good vibes kang lagi. Dapat harapin mo yung mga challenges na mga unexpected. So tingnan nyo to, kahit pa paano nagpakita naman si Mayon. Siguro mga konti lang pero nagpakita pa rin siya. Paanan pa lang yan. Tapos ika nga, pag mga gantong season kasi is travel at your own risk. Kasi kung familiar kayo, halos araw-araw umuulan. So kahit dito siguro ganun ang nangyayari. Sa Metro Manila kasi halos araw-araw umuulan this September, pati last month. And pag yung advantage naman pag mga gantong araw kayo mag-travel is wala kayong kasama rito. Solo lang namin talaga yung lugar. So kung gusto mo ng peaceful na travel, ganito. Pero dapat ready ka sa kung ano man mangyari, like malakas na ulan, hindi magpakita sa'yo si Mayon. So dapat sa mga senaryo na yun prepared ka. So dapat di masisira yung mood mo. Kasi ngayon ang gagawin namin, pupuntahan pa rin namin yung mga place na related si Mayon, like sa 7-Eleven, sa Kamalig Bypass. Sa akin, Tinday Hill, pupunta rin kami doon ngayon. So whether magpakita si Mayon or hindi, it's okay. So alis na muna kami. Pupunta kami sa 7-Eleven. Yung famous na 7-Eleven ng Albay. Yung kinukumpara sa parang Philippine version ng Mount Fuji sa Japan. Let's go. 1 minute away. Ayun na! Ayun o! Ayun o! Yee! Nakikita ko, mami, malaki yung signal light. Let's go, 7-Eleven.
bumili lang kami ng drinks. Maya-maya na kami manananghalian. So, sa ngayon, hindi visible si Mayon. So, it's all good. Pero, kung mapapansin nyo, nandito siya sa likod. Ayun, nakatago. For reference, ganito ang itsura niya pag maganda ang panahon o walang ulap na nakaharang. Napakaganda at ang ganda ng vibes. So, kung papaliparin ko si Falcon, hindi rin siya makikita. So, babalik ako some other time dito ng maganda talaga yung panahon. Tapos, makikita natin to kasi ang ganda nito dito. Tapos, nasa likod si Mayon. So, sa ngayon, it's okay. Pupunta na din kami ng Kitinday Hill pagkatapos nito. Or Kintiinan Ranch. Pasensya na, mahirap banggitin eh. Nahihirapan ako, puro Q yung dalawa eh. Okay, let's go sa Kintiinan Ranch. Tanggap na namin guys, pahapon na. Hindi na magpapakita si Mayon. Pero it's all good, babalik na lang kami dito sa pagbalik namin ng Maynila. Pupuntahan namin to and nawa maganda yung panahon. So yung mga hindi namin napuntahan, sa ibang araw na lang. So tuloy ang itinerary namin sa mga susunod na mga probinsya. Sa ngayon, kakain muna kami ng lunch. Pero doon na sa malapit sa Kintiinan Ranch. And pagpasensyaan nyo na tong cellphone holder ko kasi sanay ako sa Moto Wolf. Ito kasi Mokoto siya, so nahihirapan ako sa setup nito. Iba pa rin talaga pag Moto Wolf yung gamit mo. So mas madali siyang madali siyang i-move sa preferred mong direction. 11 minutes papunta sa ranch. Tapos na. Ang tsempuhan din namin guys na yung 7-Eleven is wala masyadong tao kasi nga rainy season ngayon, so siyempre yung pupunta ko dito sa Alba, yung pinapupuntahan mo si Mayon, diba? So kung wala siya, parang bakit ka pa pupunta, diba? Hindi rin naman makikita si Mayon. Pero it's all good. Actually, sa lugar na to, maganda siya. Bukod kay Mayon. Naman naman yung scenery nito. Ito yung mga gusto ko talaga makita pag nagra-ride. Yung mga greenery place. Yan o. Probinsya talaga. Kaya I appreciate Bicol talaga. Para sa akin talaga maganda tong lugar na to. Ayan na, Kintiinan Hills. Ayan, ranch. Let's go. Ayan o. Kintiinan Hills. Yan. Kamalig. Tuloy po kayo. Woo! Ganda ng ambience. So, paakyat o. Ganda talaga yung vibes ng probinsya. 3 minutes away. Lapit ng hangin. Dito sa vlog ko guys, hindi lang picture perfect moments, yung mga successful mga lakad sa mga pinupuntahan. I-share ko din dito yung mga difficulties, challenges ng pagta-travel para talagang realistic siya kasi wala namang perfect na travel eh. So meron siyang problem and that's okay, it's part of life. So yun, hindi tayong itatago natin yung mga difficulties na na-experience natin sa isang lugar
Kasi mas meaningful pag nakaharap mo yung mga challenges tapos nasusolusyonan mo. So eto, 1 minute away. Let's go. Tuwa talaga ako sa mga ganitong kalsada. Alam ko, sneak peek pa lang to eh, pero appreciate ko siya. Ito na ata yun ah. Oo. Sana bukas. Hello, Brownie. Ito na nga yun. Ayan o. Ayan lang natin yung... Ayun na! Papapasok kaya sila dito ngayon? Ay, positive. Positive. Ayun o, may mga tao. Let's go! We've arrived. We're here. So, mag-bite muna tayo ng hello po. 2 persons lang po. Teka lang po. Upo muna kayo. Hi guys, nandito na kami sa Kituinan Hills. Ayan o. So, kalahati na yung makikita mo dito kay Mayon. Kalahati or... Ayan, nagpapakita naman siya pero hindi yung buo. Pero enjoyin pa rin namin yung view kahit na ganyan. Ayan o. Dami mga bundok. Ayan. So, tambay muna kami dito saglit. Tapos, proceed na kami sa accommodation. Hi guys, since nandito na tayo, so ililibot ko na lang kayo dito sa area. Para bukas, tambay na lang kami dito. So tara. Ito muna yung lugar. So greenery talaga siya. And ito yung state ni Mayon ngayon. Yan. Mga kalahati na siya. Pero magpa 5 na eh. So papasyal ko na lang kayo, ikot ko kayo dito. Yan. So malawak din siya eh. Ayun, may mga playground pa. Kung may mga dala kayong bata dito, mag-enjoy din yung mga bata kasi ayun. Malawak siya kahit maraming tao kasya dito. Pero maganda lang kasi puntahan to ngayon kasi sobrang konti lang ng tao. Kasi hindi naman summer eh. Check lang natin. Bukas nilook forward ko talaga na sunny day na. Yan. So tingin ko ito may bayad to eh. Wala pa akong sticker. Nagbi-video. So eto na yung end nung ranch. Lawak din. Ayun o, maaraw na dun o. So, eto na yung end niya. I don't know kung uulan ngayon. Pero mamayang 6.
nung nag-check ako ng weather, uulan. So bago mag 6, kailangan nandun na kami sa accommodation. Actually, umaambon-ambon, oh. So wrap up na din kami. Ito yun naman yung view pag paakyat kayo dito sa ranch. Ayan, oh. Ayun si wifey ko, oh. Nag-chill lang. Yan. Actually, mag-ATV sana kami. Yun yung una talaga sa itinerary namin. Mag-ATV kami sa Green Lava Trail. Kaso pagkadating namin, bungad kaagad yung napakalakas na ulan. Kaya napilitan kaming mag-check-in kaagad sa accommodation namin dahil nabasa kami. And kulang talaga sa tulog. So inuna muna namin yun dahil nothing to do eh. Malakas ang ulan, hindi mo rin makita si Mayon. So yun na lang yung ginawa namin. Stay positive pa din. At ayun, na-enjoy naman din namin yung trip ngayong araw. Lalo na bukas, we're excited. It's 4:05 PM and napuntahan na namin yung mga gusto namin puntahan dito. And kung maganda yung panahon bukas, babalik kami dito. At sa lahat ng napuntahan namin this day, habulin pa rin namin na magpakita si Mayon. If hindi naman, proceed na kami sa next province na pupuntahan namin. And so ngayon, mag-chill lang kami dito. After nito, uwi na kami sa accommodation, matulog ng maaga para well rested. Kinabukasan, bakbakan na. Kasi medyo malayo-layo yung pupuntahan naming next province eh. Pero kung maganda yung panahon, kahit delayed kami ng 1 day sa itinerary namin, all good. So kumbaga mag-spend pa kami ng 1 day dito para explore pa din yung hindi namin nagawa today. And look at the view. Look at the vibes. Papahinga muna kami saglit dito. Kasi ang ganda ng vibes eh. Tsaka hindi pa naman umuulan. Tapos na kami dito mag-chill. And bibili muna kami ng grocery namin. Kasi wala talaga kaming kahit anong mga basic needs na mga pang-hygiene, mga toothbrush, toothpaste, sabon. So pupunta muna kami sa grocery store. And pagkatapos nun, punta na ng accommodation. Try nyo dito guys. Maganda siya. Nakaka-relax. Yes, sir! Lakas ng ulan, no? Kung kailan kami paalis. So, pinaalis na kami saglit tapos ang lakas na ng ulan. Okay. Yan, o. Wala na. Hindi na nakita talaga si Mayon at all. Alright, grocery store! Let's go! Tumila na din naman yung ulan eh. Dito kami mag-grocery ngayon, oh. Diyan. Tapos, sa tapat lang siya nung kinainan namin kanina. Sa J-Rice. Diyan. Yung lunch. Ayan. Settle lang namin itong mga gamit. Sabay, punta na kami sa dito. Ha? Dinner is secured, guys. Babalik na kami sa accommodation. Onju Hotel! Let's go! Good evening. Kakadating lang namin sa accommodation namin. And it's 6:16 PM. And papahinga lang kami. Tapos later mag-dinner. Sabay tulog na agad. And let's see what will happen tomorrow. Good morning guys, it's 5 AM and nandito ako sa labas ng room namin.
Pero kanina pa talaga ako kasi may sleeping problems ako pag nasa ibang bahay. And besides, ito on-site protocol to ng mga traveler na gigising ng maaga para makita yung sunrise. Especially yung Mount Mayon na nasa likod ko. Guys, break of dawn na. Hindi ko na mapigil yung kasi ang konti mo to. Nagpapakita na konti na lang sa parang may hula hoop lang siya na na ulap. Pero yung tip niya doon sa taas, ayun, nakikita mo na. So mamaya baka magpakita na yan. Kaya bibilisan ko na ng pagliligpit kasi ito yung inaabangan ko eh. Yung pool na niya, pool shape na walang nakatagong ulap. Ito yung kabuuan ng Onju Hotel, yan. And dito kami nag-stay sa Nipahat na to, sa dulo. Yan. Solid dito, guys. Ang ganda ng place, malawak, payapa. Na-tsempo namin na wala talagang mga tao. And eto si Mayon. Yan. Yung tip niya nakalabas pero may makapal na ulap pa na nakabalot sa kanya. And ito yung swimming pool. Malinis siya, guys. Ayan, oh. Pang kids. Maliligo ako dito mamaya. Ito pang adult. Ayan. Mga palayan pala to, oh. Nice one. Ah, 3 klase pala siya. Ito yung isa. Parang walang laman eh. Yan, oh. Hindi pa pinupuno. Parang jacuzzi lang. Yan. At dito nga ay tinanggap na namin na di magpapakita sa amin si Mayon sa araw na ito. In-appreciate na lang namin ang lugar, nag-relax at pagkatapos napagdesisyon na namin na pumunta na sa next destination namin na probinsya. Good morning! Kamusta kayo? It's 6:15 AM na ngayon ng umaga, September 28. And nakikita nyo naman, ang ganda ng panahon, no? Today, pupunta kami ng Albay kasi nag-check ako ng weather. Maganda na siya. So dahil wala na si Bagyong Opong, kailangan namin pumunta doon para i-check kung magpapakita na sa amin si Mayon. So tingnan nyo naman yung araw dito. Okay, tara! Let's go! Tukamalig bypass. Thank you Lord for the good weather. Magja-jogging ako doon. Hindi ko ini-expect na sasama sa akin si Mrs. kasi nagsabi na rin sa akin na di siya sasama kasi pagod siya eh. Naintindihan ko siya. Kahapon ba naman? Matindi yung pinagdaanan namin kahapon sa ano eh. Yung sa rough road na yon. So ngayon malakas kasi yung kutob ko na nandyan si Mayon eh. Magpapakita sa amin.
Di ko talaga kinaugalian mag-check ng weather update, pero dahil nga nasa ibang lugar kami, talagang kailangan mo mag-check dahil ang goal namin dito is ma-maximize yung stay at makapamasyal kung saan-saan. Napakasarap ng sunrise, dumadampi sa balat mo. So baka makadating kami doon mga 8. 1 hour and 19 minutes yung biyahe namin papunta ng Albay. Ayun o, kitang-kita dito si Mount Isarog. Ayun o. Walang kahit anong ulap. Nagdadasal ko talaga makita ko siya ngayon. Dahil siya yung highlight talaga ng ano ko eh, pagpunta dito. Check this out. Woo! Ayun na si Mayon oh. Si Mayon to, I'm sure si Mayon to. May mga kasama pa siya mga bundok dito. Ayun na yun. Nagpakita walang ulap. Thank you Lord. Pero guys, 27 kilometers away pa rin. Or 27 kilometers pa bago makita ng malapitan si Mayon. Ayun o. Woo! Thank you Lord. Let's go! Kwentuhan muna tayo. Kaya medyo late na kami umalis. Nagdadalawang isip kasi ako kasi dun sa weather update, walang sulan. Pero, naka-indicate doon hanggang 9 a.m. cloudy siya. So, hindi biro mag-drive ng mga 1.5 hours papunta din sa Albay from Pili. Tapos, hindi ko din naman makikita si Mayon, diba? So, I'm contemplating kung pupunta talaga ako. Pero, dinasal ko na lang siya, naglakas na lang ako sa loob kasi ito lang yung opening window ko para makapunta ulit dito dahil bukas. Lagay sa weather update. Umaga pa lang umuulan na. So, walang chance na makita si Mayon bukas. Pero ngayon, tingnan niyo naman. Ayun, malinaw na kalinaw. Masaya ako ngayon. Kasi good decision ako. Kahit cloudy pala, nagpakita pa din siya. Pero, malayo pa lang. Pero gusto ko siya na mapalutan ng ulap. So, good decision na maaga ako umalis. Gaya nga nasabi sa inyo, hindi ko expect na kasama yung asawa ko. Parang hinikilig. Nakakatuwa. Kung napanood nyo yung mga early time ng pagpunta namin dito, as in, balot na balot siya. Ayan o! Wow! Wow! Good vibes. Good vibes talaga. Thank you, Lord. Actually, hapon pa yung flight namin bukas. Pero ayoko sumugal. Kahit na mapagod ako ulit kasi sa Albay din yung ano namin. Doon kami sasakay ng plane.
So, bukas babalik ulit kami dito sa Albay. So, di bali na umulan. Sa ngayon, nakita namin si Mayor. Let's go! Puntahan na natin ang malapitan. Look at that! Palapit ng palapit! 16 kilometers away. Huwag ka muna magkakaulap ngayon. Wow! Dito pa lang ang ganda niya na, oh. Hindi mo pa nakikita masyadong definition dito. Pero, wow! Woo! Look at that! Walang nakatagong ulap. Nakalagpas na sa kanya. Woo! Nakamas lang kasi ako ngayon guys, pero kanina pa ako nakangiti. Good vibes. You know, may usok siya doon. I don't know. Usok ba yun o ulap? Pakita ka sa inyo ng malapitan. Malapit-lapit na tayo. Away, 6 kilometers. Look at that detail. Woo! Wala pa rin siyang ulap. Dali, dali, dali. Ayun o, detalyado na siya dito. 6 kilometers pa. Excited na ako. Pagbigyan nyo na ako, magja-jogging ako doon kahit alas 8. So, maramdaman yung vibe. Kahit medyo mainit na, magja-jogging ako dun. Hindi pa naman masakit sa balat eh. Wiggy lang. Three minutes away. Nasa Kamalig bypass na kami. Ano na? Nangingiti na ako. Ayun na. Tagal kong hinantay ito. Ilang araw din, akala ko talaga hindi na magpapakita sa amin si Mayon. Pauwi na kami. Lakasan din lang din talaga ng loob din eh. Tumugal lang ako dito kasi kung cloudy ngayon, wala, uwi akong malungkot na empty-handed talaga na hindi talaga makikita si Mayon. Oh, lumagpas konti. 600 meters, make a U-turn. Nasobrahan sa tuwa. Eto na! Bypass road. Eto na! Woo! Mayon reveal! Woo! Hey! We've arrived! Thank you, Lord! Woo! Look at that! Salamat, Lord! Doon kami nagstay sa All Hotel. Medyo may ulap konti pero kita mo pa din. Ang ganda. Welcome to Mayon Volcano. Woo! Ayan o. Yung kasama ko pumunta dito ng day 1, kasama ko dito pa rin. Kahit na pagod, sumama pa rin sa akin. Look at that.
ngayon na-experience din mag-jogging kahit saglitan lang dito sa Kamalig Bypass. At tingnan nyo, saktuhan lang din yung dating namin, tapos natabunan na siya ng ulap. Parang inantay niya lang kami na, saglit lang kayo dyan ha, may closing time ko muna. Diba? Pero thankful pa din, nakita namin kahit may mga clouds, hindi pa rin may pagkakala yung ganda ni Mayon. So ngayon, pupunta muna kami sa famous 7-Eleven, bibili kami ng mga iinumin at kakainin. So wait namin mawala ulit si clouds at maglilibot-libot kami dito ulit. Dito na kami sa 7-Eleven Kamali and kakain na kami ng breakfast dito. Ayan. Antayin lang namin mawala yung ulap, tapos punta kami ng Kitinday Hills, yung chocolate hills dito. Okay, tapos na kami kumain dito sa 7-Eleven. Pupunta kami sa Kitinday Hills. Kung makikita nyo naman, hindi na talaga nagpakita si Mayon. Ito yung sinasabi ko na risk kung pumunta ka dito. Susugal ka talaga, tingnan mo, uulan dito. Sobrang balot ni Mayon ngayon. Pero punta pa din kami sa mga destination na pupuntahan namin. Kitinday Hills. Continue on Downtown, Cadbury Road. So, malapit na tayo. 12 minutes na lang. Kahit di na magpakita si Mayon, pupuntahan pa din natin to. Parang chocolate hills daw to. Check natin. Yun, uminit na ulit. Doon kasi kanina, sa may Kamalig, umaambon na. Yan, baka mamaya magpakita po siya sa atin. In the neck of time lang talaga. Ilang minutes lang talaga pagkadating namin. Like mga 10 minutes. Wala na. Hindi na makita si Mayon. Nagtago na. Compared kay Mount Isarog na hindi masyadong mahiyain, tsaka kay Mount Bulusan or kay Bulkang Bulut na lagi nagpapakita. So ito, may hike to. Natin. May hike to na kasama. Mga 10 to 15 minutes ata. Kaya naman, mababa lang naman eh. Yung isang hilo. Oh, parang ang chocolate hills, pero makikita natin sa taas. 1 minute away. Oh, taas. Grabe oh. Siguro mga ano to. Tingin ko lang ang mga 5th floor sa building. O kaya mga 6, ganun. Doon sa kataas. Uy! Ayan na! Ganda oh! In 200 meters, your destination will be on the right. Lapit na tayo! Kayang-kaya akyatin to. Falls nga eh. Kaya eh. Yes sir! Kitinday Green Hills. Destination is on the right. Yan o. Welcome to Kitinday Green Hills. Let's go. Park lang natin to. Okay, punta muna tayo dito sa ticketing office nila for registration. Yun, may wifi.
Hello ma'am, good morning po. How much po? Yes, sir. Good morning, sir. Welcome, sir. Katinday Green here, sir. Yes Taga saan sir. kayo, sir? Taga Manila po sir. First time? Yes sir. Oh, ito, sir, ay kalaw-kalike ng Bohol. Oo nga sir. Pero, sir, ang kulay namin, sir, green. Oo, Yan, sir, oh. Green. ganda. Kaya Green Hill, sir. Katinday Ilan ka? Green Hill. How much po Ito, ma'am? sir, sa Blackboard, sir. 77 isa. Ito, sir, oh. Sa Blackboard, ma'am. Adult, 70. Okay. 10. Nak Motor, 10. okay po. Na-accept po kayo ng GCash payment sir. Ay, sir, I'm very sorry. Wala, sir. Okay. Cash lang kami, sir. Oh. Cash sale. Okay, sige sir. Wait lang po. So, bawal pala dito GCash. Wala kasi kaming cash ngayon. So, nagpa-cash in muna kami doon. So, ito yung payment. Parking, 4 wheels, 20. Tapos, children, 40. Adult, 70. Yan, senior, may mga discount. So, eto, babayad na kami. Ma'am, Meron, sir? meron na po. Nagpa-cash in lang po ako. Magkano sir? 150 lang. Opo. Yes po. Mabilis. Magkano yun? 150 man lang sir. Yung bayad dito. Yun lang din po kasi yung cash ni ma'am doon. Dito sa amin sir talaga cash dito sa entrance. Sir, dala po kamo, sir, ng H2O. Kailangan yung taas. Yun nga daw po eh. Kumain na kayo sir? Tapos na ma'am, kakakain lang ma'am. Ay, tapos sinasabi ka, hindi ka pa kumain kasi libre. May ano Din kayo sir, dyan sir? taas. Socorro restaurant. Di ba sa iyo yun? Ito, sir, ay 110. Okay po. Ito, sir, yung environmental Sulat ako, fee. sir. Ang 40. pangalan mo. Sasabayan sa binayaran mo. Okay, Okay po. pangalan mo. Sa apelido. Sir, huwag kalimutan yung mga tubig. Yes Kailangan po. siya ng tubig sa taas. Ano po yung una naming i-explore, sir? Sa left or right? Ano yan, sir? There are 3 view deck yan. 3 view deck yan. Okay. Yung unang view deck, sir, near the cottage. Ito po. Pasulat ako sir dito. Yan, ang first view deck. Okay. Sir, Then, yung mayroong dalawa, ano yun, sir, yung dalawa? Alin, sir? 3 yun, na view deck. Opo. Yung itong isa sa gitna, Okay. mayroon pang dalawa. Tigas mo, sir. Left and right. Okay. Okay, okay. may seniors doon sir. Mayroon ako, sir, tinanong, sir, ilang liko po pag umuwi ka sa bahay nyo? Okay. Sabi daw Sir, nung sa inyo po isa, 10. Anong address niya sir? Sa Manila po. Dito na lang. Katama na yan sir. Kahit ikaw. May sumagot naman, sir, 3. Dalawa lang silang liko. Left and right lang. Okay po. Left and literal naman talaga. Okay. Di ba, sir? 28. Thank you po, sir, ma'am. Okay. It's 11:45 a.m. Akyatin na naman itong Kitinday Green Hills. Kitinday Green Hills. Sorry. Mainit talaga. Pero okay lang. Okay, umpisahan na natin yung pag-akyat dito. Para makita na natin yung pinunta natin dito. Excited na rin ako eh. In-advise kami na bumili na agad ng tubig kaso nawalan kami ng cash, and kahit anong tindahan dito hindi nag-accept ng GCash payment. So pagbaba na lang namin doon. Pero sa mga akyat, kailangan bumili talaga kayo. Lalo na kung mauuhawin kayo. Hingal na ako agad.
1 week na may get, walang exercise. Pagbalik na lang na Manila. So 3 view deck pa lang meron dito. I don't know lang dito sa inaakitan natin kung anong view deck to. Walang signal dito. Smart globe. Buti na ako nag-ako sa wifi nung establishment para merong aerial shot tayo dito. So eto na. Ayan na pala eh. Pinauna ko si Mrs. Kasi may iwan ko siya eh. Ito yung view. Dami niya. Yun o. So eto nga yung una, yung hut sa gitna ata to. So papunta doon, left view deck. Ayan. Ito yung view. Dito sa kabilang side. Okay, ito pala yung middle part. Middle part to. Left, right yan. And ito ata si Mayon. Yan. Wow. So totoo nga yung sabi ni Sir. Green yung mga hills dito compared sa chocolate hills na brown. Wow. Ang dami niya. Ayun o. Napakadami. Wow. Wait lang, pahinga lang ako saglit. Unahin ko yung left. Tapos check natin, paliparin na si Falcon doon. Okay, dito tayo sa left view deck. Nagagandaan ako sa mga to. Madating sa akin yan, hindi ko alam kung ano yan. Ang dami niya dun, oh. Grabe. So paakyat dito sa parang nipahat. Mga 5 minutes lang ata yun. Ganda nito. Green na green, oh. Kaya naman to kahit bata or matanda, dahan-dahan lang. Suggestible na umakyat dito. Morning. Ito lang kasi yung time namin dito umakyat eh. Mas priority namin yung kanina nung malapitan si Mayon. You know, napakadami yung. Eh, si Mayon nakatagtago ay no. Okay, proceed. Kung ganitong oras guys, suggestible magdala ng payong. Kami may dala naman kayong jacket, hood, tsaka sombrero. Taas din oh. So may mga tao sa taas. Kahit gantong oras kagaya namin.
Oo. Ito yung summit niya. Sa left side. Yan yung view. Ganda. May isa pang bundok din. Madami pa lang. Hindi naman, may mga katabi pang ibang bundok si Mayon. Ito pa isa. I don't know kung maghapon hindi na ano yan, aalis. Eto kaya ako pinapauna si Mrs. kasi nahuhuli talaga. So check tayo ng aerial view kay Falcon. Pasok! Sa mga ganitong pagkakataon, talaga namang pinagpapasalamat ko sa Diyos na buhay ako. Dahil sa very moment na to, i-cherish ko ito ng panghabang buhay. Ano masasabi nyo? Ang ganda, 'di ba? Sobrang init nga lang, mag-aalauna na. So sabi ni Esme, hindi niya nakaya. Tapos wala pa kaming tubig. So, yun kasi yung right side view deck. So, hindi na namin siya pupuntahan. Ipapakita ko na lang sa inyo. Ayun siya, yung hill na yan. Yan. Yan yung right side view deck. So, mas prepared ko tong left side view deck. And hindi na kami aakyat doon. Bababa na kami dahil uhaw na kami. So, sana nagustuhan nyo ang pagpunta namin dito sa Kitinday Hills. Makikita mo up close. Greenery talaga. Ayan o. Then sa baba, ito yung view. Ayan. Madaming palm trees. Okay, time na para bumaba. Okay, next stop, Cagsawa Ruins. Thank you Kitinday Hills. Napakaganda mo. Sa uli din. Pero it's 1:29 PM. So magla-lunch muna kami and maghahanap ng ATM machine. Para pagdating namin doon, bibili kami ng ice cream, dessert. Ang ganda doon sa taas.
green yung mga hills. Nag-enjoy ako dun sa taas kahit ang init talaga. Mas preferred ko naman yan kaysa umulan. Okay, nakapag-withdraw na kami. Dito sa may sentro. Sa may Kamalig. So, papunta na kami ng Cagsawa Ruins. Yung way kakain muna kami ng lunch. Malapit lang kasi yung McDo doon. Nadaanan na namin kanina. Okay, lunchtime. Ito na si McDo. So, kain lang kami saglit dito. Unahan lang konti dyan, Cagsawa Ruins na papasok. So, yun, mabilis lang namin pupuntahan yan ngayon. Time check, it's 2:57 p.m. Dito sa McDo na to, kitang-kita din si Kitang-kita din si ngayon, ayan look at that. Hindi lang 7-Eleven ang meron. Look. Pati McDo. Dami establishment na may background si McDo rito. Si Mayon pala. Gutom na. Okay. Tapos na kami mag-lunch. Proceed na tayo sa Cagsawa Ruins. Okay. Ito lang si Mayon. Let's go. Dito banda sa may Cagsawa Ruins na location, madami ng mga establishment dito sa isang hilera na to. So ito na siya. Welcome to Cagsawa. Okay. Ulat ako dun Madami nag-offer kasi ng ATV dito. Kaso di na siya pasok sa time frame namin. Matagal kasi siyang may ATV pa In 300 meters, turn left. Matagal kasi itong activity na to. Gusto ko sana maybe some other time. Pag ako lang mag-isa. I-trip ni Esme ngayon. Take the next left, then turn left. Sa dami ba naman kasi ng pinuntahan namin? Sa dami ng pinuntahan namin, napagod na rin siya Take the Ayun! next left, then your destination will be on the left. Ito, parking muna tayo. Hindi ka siya, boss. Dito na lang. Nandito na kami sa Cagsawa. So, nasettle na namin yung mga gamit namin bago kami pumunta doon. So, ito yun. Updated price nyo. Nandito tayo sa Dilim. 3 to 4 hours yun. 2.6 Black Lava train. Yan 2,250. Ito yung Green Lava train. Ito lang sana yung pupuntahan namin.
2 hours. Pagod ka talaga. Ayan, 50 minutes. 1-2 yan. SkyDrive Combo Trail. Tapos yan. Sawa Forest Trail. 950. Ito affordable tong dalawa na to. 30 minutes. Yan. Tapos mga souvenir dito. Ano? Kung gusto nyo ng souvenir, ayan. Mga t-shirt, mga rep magnet, ayan. Tara, mami. So, punta na kami sa loob. I love Kagsawa. Ayan. Let's go. Oh, daming tao. Hintay ko lang si Mrs. Daming tao. Ha? Ano? Ha? Dika na. Wala na ba? Ito na rin bayad. Oh, kitang-kita po din pala talaga si Mayon dito. Yan oh. So ito na nga lang yung natira sa lumubog na simbahan. Ayan. Pero napakatibay niya pa rin oh. Iba talaga yung structure nung dating panahon. Ayan oh. Sa paanan ng napakagandang bulkang Mayon, matatagpuan ang isang tahimik ngunit makasaysayang lugar, ang Kagsawa Ruins, sa bayan ng Daraga Albay. Noong February 1, taong 1814, isang napakalakas na pagsabog ng bulkang Mayon ang nagdulot ng malawakang pagkawasak. Libu-libong buhay ang nawala at ang dating simbahan ng Kagsawa ay natabunan ng nagbabagang laba. Ngayon, ang kampanaryo na lamang ng simbahan ang nakatayo bilang paalala ng trahedya at katatagan ng mga Bicolano. Sa kabila ng mapait na kasaysayan nito, naging simbolo ito ng pag-asa at muling pagbangon. Dito, nagtatagpo ang kasaysayan at kagandahan ng kalikasan. So, magpe-picture-picture lang kami ni Mrs. dito. Enjoy namin yung view. Check niya. Wala 5 seconds, wala no. And ito yung paligid nyo. 10 seconds kasi Ayan. para hindi ka ginagawa. Yan. May mga tindahan din dun. So napapalibutan siya ng tindahan ng mga souvenir. Yan. Yan. Daming tao. So kahit na hindi nagpakita all the way si Mayon, they don't mind. Ganito kadami ang umahanga sa kagandahan ni Mayon. Talagang pinapasyalan siya. Good news. Kaya 4 PM nagpakita si Mayon. Look at that. Ayun yung kono. Woo! Dito sa Kagsawa Ruins, swinerte ako. Kitang-kita na dito. Papakita ko sa inyo yan sa view ni Falcon. Medyo delayed lang, biglang nag-update eh. Baka mamaya wala na yung Cloud9 na nandito. Restricted zone pala to, so hindi pwede. So ito lang yung pinakamalapit ko na malalapitan si Mayon. Ayan o. HD. Ayan o. May papakita ko sa inyo para malibot ko niyo kayo lahat dito. Sa likod ng Kagsawa Ruins, ito yung makikita nyo. So pwede rin kayo mag picture dito kagaya ng ginawa namin ni Mrs. Ayan, meron pa siyang parang deck doon. Ito, pwede rin kayo mag picture doon. Ayan o, dyan.
Tsaka doon sa Hello Mayon. May mga kainan din yan. So, alis na kami. Punta na kami sa last stop sa Daraga Church. Okay. Alis na kami dito sa Kagsawa Ruins. Punta na kami ng Daraga Church. Turn left. Last stop. Siyempre, hindi makompleto yung Bicol adventure namin dito sa Albay pag hindi ko pinuntahan yun. Isa yun sa mga Turn right, then slide right. sikat talaga na tourist spot dito sa Albay. So ngayon pa lang gusto ko nang magpasalamat sa inyo kung umabot kayo dito sa video na to sa Albay adventure namin. Thank you so much. Medyo mahaba kasi ito eh. Yung last stop namin church, syempre, dahil papasalamat kami kay Lord dahil iningatan niya kami sa 1 week naming wild ride talaga. From top to bottom ng Bicol. In-explore namin. Tapos, ligtas kami. Masaya pa, busog. Talaga napaka-bless. So, i-end natin tong Bicol ride natin. Ang magpapasalamat sa Diyos. Yun lang. So, kita-kits doon sa church. Okay. Ayun na yung Daraga Church, oh. Take the next right onto Our Lady of the Gate Parish Access Road, then turn left. May misa pa ata. Ayun. Sunday, tama, may misa ngayon. So, welcome to Daraga Church. Oh. Ganda. Tapos may view ni Mayon dito. Park lang namin to. So, andito na kami sa Daraga Church. Siyempre, kasama ko ang aking lifetime OBR, si Mrs. Ganda, no? Ito, papakita ko sa inyo. Ayan ang Daraga Church. Ayan. So, based sa research ko, 7th century po siya ginawa. And, gawa siya sa volcanic rocks. So, talagang kahanga-hanga siya. Ayan. So, bawal maingay dito. May nagmimisa. So, makikita mo talaga na luma na siya pero nandun pa rin yung ganda niya. Yun, oh. Yan yung kabuuan niya. May after mo magsimba, maglabas mo ng simbahan, desk ka, tapos makakita ka pa ng magandang view dito ni Mayon. Ma-appreciate mo. Nice. So officially dito na matatapos ang Bicol adventure namin. Nasa episode 1. Salamat sa pagsama sa ride namin. Sana'y nag-enjoy kayo. Kita-kits next time. Peace. Ang buhay ay mahihalin tulad sa isang mahabang paglalakbay na puno ng liko at pag-ikot. Ang perpektong timing ng nasa itaas ay isang napakagandang konsepto na nagtuturo sa atin ng pasensya at tiwala. Ibig sabihin nito,
na lahat ng bagay ay nangyayari sa tamang panahon kahit na hindi natin ito nakikita sa kasalukuyan. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng paniniwala na ang mas malaking larawan ay laging para sa ating kabutihan.